Good evening po sa ating lahat. And good evening sa lahat po ng kasama namin ngayon sa Facebook Live. Tayo pong lahat ay tumayo at nais ko pong basahin sa inyo ang unang Kronika 16 verses 8 to 11. Ang awit ng papuri. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan at lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin. Sa tuwinay parangalan siya at sambahin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay nakapagsama-sama dito upang sumamba, magpuri at manalangin sa inyo. Maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa na nandito ngayon na handang magpagamit para po sa inyo. Ang dalangin ko, Panginoon, kayo ang sumama sa amin, kayo ang maitaas, kayo ang madakila, kayo, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa na nandito at sa aming pagsasama-samang pananalangin, ikaw ang duminig ng naaayon sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ipangungunahan tayo sa pag-aawitan ni Brother Russell. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay muling umawit at magpuri sa Panginoon. Atin po nating kantahin ang mga awitin natin ngayong gabi na mula sa puso at intindihin natin na mabuti kung ano ba yung nilalaman ng message ng song na yun dahil para kay Lord ang papuri natin sa Kanya lang, sa Kanya lamang. Okay, ngayon po ay kantahin po natin ang unang kanta natin titled Angels We Have Heard on High. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly, sweetly through the night, and the mountains in reply, echoing their brief delight. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria
commas or on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sunod po nating awitin, Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful.
of God. Oh, I want to sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Lord, salamat sa araw na ito. Kami po ulit ay nakapagpuri sa inyo. Lord, nawa po tanggapin niyo po ito lahat. At alam po namin, Lord, na kayo lang po ang aming maitataas sa lahat ng papuri namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon po ay dumako tayo sa unang part po ng ating prayer time. Ito po ay praying for ourselves. So, unahin po nating ipanalangin ang atin pong mga sarili at ito po yung ating ipapanalangin. Let us confess before God ang ating pong mga kasalanan upang tayo po ay malayang niig sa kanyang harapan, makalapit sa kanyang harapan. So, ang pagpapanalangin po natin ay ang pagiging mabuti at tunay na Kristiyano. Tayo po bilang mga asawa, anak, sa ating pamilya, magulang at kaibigan. Ganon din po, maitaas ang pangalan ni Jesus sa ating mga pinagdadaanan, problema man, pagpapala at relasyon. At makita ang buhay ng Espiritu sa ating mga buhay. Bunga ng Espiritu. So ito po yung ating mga ipapanalangin. I-search po natin yung ating mga puso, ang ating mga isipan. Ano ba yung mga pagkukulang natin, yung mga hindi pa natin naihihingi ng tawad, or baka may mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Sobrang pagpapala, sobrang saya natin, nakalimutan natin galing ito sa Panginoon. Or sa sobrang problema, kine-question natin ang Panginoon, pero hindi natin nakikita the Lord is working sa ating mga buhay. So ito po yung ipanalangin natin. Magbibigay po ako ng ilang minuto.
Samahan niyo po ako sa panalangin. Batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Ikaw ang nakakakita ng aming mga iniisip at ginagawa. Panginoon, linisin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat na humarap sa inyo ngayon. Ano man, Panginoon, yung mga karumihan, kasalanan, maaring ito ay pride, maaring ito ay mga bagay na hindi namin sinasadya o mga bagay na hindi namin naisip na gawin, ngunit nagawa namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Ikaw ang humipo ng aming mga puso. Maglinis nito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At ang makita sa aming buhay ay ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, Ikaw lamang ang nais naming maitaas sa aming buhay. Makita nawa ang aming pagiging Kristiyano sa aming buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ni Sir Ronel. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Si Bea kagad yung una kong nakita. Lagot ka sa akin. Hindi, joke. Magandang gabi po at purihin ang Panginoon sa Kanya pong patuloy na biyayang ating nararanasan. Amen po ba? Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong tema. Ano po ang tema natin kung nababasa natin sa screen? Okay. So, siguro na-introduce na po sa atin kung ano ang ibig sabihin nun. Ano po? Ano po ang representation ng cradle? Yun po yung parang sabsaban. Yun yung duyan kung saan ito yung nagre-represent ng kapanganakan ng ating Panginoon. At alam po natin yung cross. Ano po yun? Namatay si Jesus sa krus. Ano po? Yun po yung kamatayan ng Panginoong Jesus. Pero, salamat sa cloth, yung tela na natagpuan, tela na lamang. Ito ay pagpapakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At napakasarap na sariwain na sa Kapaskuhan na ito, iyon talaga ang tema. Kung bakit ang Panginoong Jesus ay naparito sa mundo, hindi upang mag-celebrate ng Pasko, upang tubusin tayo at makasama niya tayo balang araw. Amen. Ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay matatagpuan natin sa Lucas siyam 23. Luke chapter 9 verse 23 at pwede kong basahin hanggang 24. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay ang krus. Amen. The cross, ang krus na siyang kabayaran ng pagsunod kay Kristo. The cross, which is the cause of following Christ. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, nais po naming dakilain ka sa pamagitan po ng pagpapahayag ng katotohanan ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at hinihingi ko po, Banal na Espiritu Santo, na kayo ang siyang lumukob sa bawat puso namin. Mangusap kayo sa amin, gawin niyo pong malinaw at gawin niyo pong ito ay katanggap-tanggap sa aming mga puso. Hinihingi ko po yung paglilinis ng aming mga puso, ng aming buhay.
maging bukas kami sa inyo pong pangungusap. And then, makita po namin kung nasaan kami at kung ano ang dapat namin gawin para po sa iyong kapurihan. Sa iyo po namin binabalik, O Ama, ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga Kristiyano or Christians ay tinatawag na followers of Christ. Amen po ba? Pwede po ba marinig yung isang amen dyan? Ang tanong ay, totoo ba? Ang tanong ay, totoo ba? Di ba? Totoo nga ba na tayo ay mga tagasunod ni Kristo? Dahil kung atin pong babalikan, ayon sa ating Panginoong Hesus, at maging sa mga alagad, ang tagasunod ng Kristo ay nangangahulugan ng krus. At pag sinabi natin krus, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Sino pa handa ritong mamatay? Sino handang mamatay para kay Kristo? Hindi kayo tagasunod. Gusto ko kayong i-persuade. Gusto ko kayong kumbinsihin. At gusto ko kayong pasunurin sa gabing ito. Ang cross, ang kamatayan, ay yun ang siyang kabayaran ng pagsunod natin kay Kristo. Alam niyo po sa verse 21, sa naunang mga pahayag ni Kristo, kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At bago yon, kinonfess na kaagad ni Pedro kung sino si Jesus. Siya ang Mesaya. Kung ating aaralin at tatagni-tagniin ang mga pangyayari, ito'y tumutukoy talaga naman sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't sa verse 23 ay kanyang sinabi, ang mga naghahangad na sumunod sa akin ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, deny himself, pasanin ang kanyang krus, at ito'y araw-araw mong gagawin para masabi mong ikaw ay tagasunod ko at para masabi mong kaya mong sumunod sa akin. Malinaw mga kapatid, kay Jesus at sa kanyang mga alagad, na ang kanyang kamatayan ay darako sa krus. Sapagkat ang panahon na iyon, ang Israel ay sakop ng Roma. Kung titingnan natin yung background, ang history, ang mga Hudyo, ang kanilang paraan ng pagpaparusa ay sa pamamagitan ng pagbato. Sa pamamagitan ng pagbato, naalala niyo si Stephen? Si Stephen, ang ating unang martyr, siya'y pinagbabato upang siya'y mamatay. Ito ang kultura ng mga Hudyo upang maparusahan ang kamatayan. Since sila ay sakop ng Roma, ipinatutupad ang batas ng Roma. Kaya malinaw sa kanila na sa kanilang pagsuway at kung hindi sila susunod sa batas ng Roma at kung matatagpuan na sila'y nagre-rebelde, hindi sumusunod sa Roma, sila'y ituturing na kriminal. At ang pagpako sa krus ay isang bagay na pagparusa ng kamatayan sa isang itinuturing na rebelde o kriminal. Yun ay nakalaan talaga sa mga kriminal. Alam natin ang pangyayari na ang Panginoong Hesus ay hindi naman kriminal, pero dinanas niya ang bagay na ito. Malinaw, maliwanag mga kapatid, na ang pagpaparusa ng kamatayan ay daranasin ng Panginoong Hesus. Malinaw sa mga alagad na kapag sila'y sumunod sa Panginoong Hesus, ito'y pagpapakita ng kanilang loyalty sa Panginoong Hesus. At katumbas ng kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus ay pagtalikod at pagrebelde sa Roma.
Kaya maliwanag sa kanila na sa kanilang pagtalikod at pagiging rebelde o pagtalikod at pag-ayaw sa Roma, sila'y ituturing na kriminal. Sila'y ituturing na rebelde at sila din mismo ay daranas ng kamatayan sa krus. Malinaw na malinaw sa kanila iyon. At kung i-advance natin ang history, makikita natin ang mga alagad ni Jesus ay talaga namang namatay at marami sa kanila ay sa paraan din ng pagpapako o sa krus. The cost, yung halaga, yung kapalit ng pagsunod kay Kristo, nalalaman nilang ito ay kamatayan sa krus. Naalala ko lang isang documentary at isang komentaryo ang aking narinig at nabasa. Totoong mamamatay ka dahil ang isang kriminal daraan mo na doon sa tinatawag na paghagupit. At yung sa paghagupit na iyon, ito ay isang balat na mahaba na sa bawat sa balat na iyon ay makakakita tayo ng mga matutulis na buto ng tupa. At sa pinakadulong bahagi nun ay mayroong bilog na bakal. At mayroong tulis din iyon na siya kapag pinalo sa isang taong pinarurusahan, babaon iyon. At sa kanyang paghila, paghatak, sigurado ang laman ay magkakaluray-luray. Sa isang Hudyo, daranas siya ng mga 39 hanggang 40 na lashes. Pero sa panahon ng mga Romano, sa mga sundalong Romano, sila ang mayroong kontrol. Nasa kanilang mga kamay kung kailan nila bibitawan ang latigong iyon. At maaaring higit pa sa 40, sapagkat nakadepende sa kanila hanggang sa ang kriminal na kanilang ginagarote, hinahagupit, ay halos maranasan na niya yung kamatayan. At totoo naman talaga, marami ang hindi na nakararating sa krus at namamatay na mismo doon sa paghagupit pa lamang. At ang ating Panginoong Jesus ay hindi nakaligtas sa bagay na iyon. Mga kapatid, malinaw, ang pagsunod kay Jesus ay tuwirang pag-amin na si Jesus ay Diyos. Ang pagsunod kay Jesus ay pagtalikod ng mga alagad sa Roma. Ngunit sila'y nakahandang mamatay doon din sa krus. Pero alam natin mga kapatid, noong mga panahon na iyon, nung nililitis ang Panginoong Jesus, hindi ba si Pedro? Naalala ninyo? Nung siya'y nandoon sa patio, ang Panginoong Jesus ng gabing iyon, nandun si Pedro sa patio, sa labas, at nakikiumpok sa kanila. Nakita siya ng mga taga roon. At sang sabi, di ba, hindi ba ikaw yung kasama din ng mga alagad? Ikaw isa sa mga yun. Ano sabi ni Pedro? Tinanggi niya, hindi po ba? Tinanggi niya ng tuwiran. Ay, hindi. At makatlong beses niyang tinanggi ang bagay na ito. Sapagkat nalalaman niya kung ano ang kanyang pwedeng sapitan o sapitin kapag siya ay na-identify na tagasunod ni Kristo. Mahirap ang bagay na iyon, mga kapatid. Kaya ang sinuman na nagnanais na sumunod sa Panginoong Hesus ay dapat at handang magdusa at mamatay. Kumbinsido na po ba tayo? Sino pong willing mamatay para sa Panginoong Hesus? Wala pa rin. Okay, sige. Magpapatuloy po tayo. Para sa atin mga kapatid, ano ang kahulugan ng krus? Wala na tayo sa panahon ng Roma. Literal po ba
ang krus para sa atin? Literal po ba ang kamatayan sa pagsunod kay Kristo para sa atin? Marami na. Marami ng tagasunod ni Kristo. Marami na mga balita ang namatay dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. This is the reality, mga kapatid. Ang mali sa kasalukuyang panahon ay ginagawang magaan ang pagsunod kay Kristo. That's a false gospel. Yung bang i-offer natin yung gospel sa ibang tao, pag sumunod ka kay Kristo, ikaw ay gaganda ang buhay. Hindi mo mararanasan ang mga problema. Kung nung sila'y maimbitahan sa church, sasabihin nila, bakit kung kailan ako lumapit, kung kailan ako kumilala sa Panginoon, bakit kabi-kabila ang problema? Hindi nila naiintindihan ang bagay na iyon. Ito ay pagmumulat sa atin, mga kapatid, na ang pagsunod kay Kristo ay hindi komportableng bagay. You have to deny yourself. You have to pick up your cross. You really have to suffer for Christ. Totoo, mga kapatid. Ang tanong, nasaan tayo ngayon sa ating pagsunod kay Kristo? Ako ay member ng BAC at ang sarap maging miyembro ng BAC. Ito yung talagang tagasunod ni Kristo. Papasok ka sa church na naka-aircon, ang sarap. Isang beses sa isang linggo, tagasunod ka na ni Kristo. Pero, kapag ka meron ng ambagan, kapag ka meron ng kapatid na tutulungan, ang hirap ng dumukot. Kapag meron ng bayanihan, ang hirap mo nang makita. Kapag oras ng panalanginan, kinaiinipan. At kapag mensahe ng Panginoon, kinaiinipan, nakalulungkot, na maririnig mo, ang tagal naman niyang magmensahe. Nasaan yung sacrifice ng isang tunay na tagasunod ni Kristo? Well, sa atin ngayon, totoo ang kamatayan sa pagsunod kay Kristo. Pero hindi lang yan, mga kapatid. Hindi natin ngayon, hindi maaring sa ating komportableng tahanan, sa ating komportableng panahon at henerasyon, maaring hindi na natin kailangang pumili pa between the Emperor of Rome, sa Caesar, o kay Kristo, na siyang magdadala sa atin ng desisyon ng kamatayan. Hindi na mangyayari sa ngayon iyan. Pero ang kailangan nating matiyak ngayon sa pagsunod kay Kristo ay ito. Tunay ba nating sinusunod si Kristo? Dinidiyos si Kristo? Pinapanginoon si Kristo? O ang ating sarili at buhay ang siya nating sinusunod at ginagawang Panginoon? Sa verse 24, mababasa natin, kung meron kayong mga Biblia, at sana meron nga, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, alang-alang kay Jesus, ay magkakamit nito. Mga kapatid, this is a choice between Jesus and yourself. This requires 100% submission, obedience. Before Christ o sa sarili natin. Ito yun. Hindi ito yung, Monday hanggang Saturday, sarili ko ang masusunod. Kapag Sunday, 100% ako ay banal at susunod kay Kristo. Hindi po ganun yon. O kaya naman,
99% susunod ako kay Kristo. Pero yung 1% susundin ko ang sarili ko. Hindi ganon, mga kapatid. Dahil kung titinginan at iisipin natin ang pagsunod kay Kristo na ang katumbas ay kamatayan, walang matitira ni 1% sa iyo. If the cross requires your perfect obedience, na kamatayan, walang matitirang porsyento sa iyo. Napakasarap na isipin 100% obedience natin sa ating Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, ay ganito. Kaya po ba nating sumunod? 100%. Kaya ba nating sumunod? Marahil isang tanong na mahirap sagutin. Pero bibigyan ko po kayo ng paano ba to? Pero, ayun, pagagaanin natin. Yes, kaya. 100% submission and obedience to God. Kaya. Pero, hindi natin kayang makasunod at makatupad. Ang requirement sa atin ay ito. Yung ating sarili mismo, in our mind, sa ating puso nanduroon ang pagnanais na sumunod kay Kristo. Wala tayong iiwan ni isa pa man. Pero siyempre, alam natin that along the way sa ating buhay, hindi tayo perpekto. Tama? Ang mahalaga, mga kapatid, is the desire. Ang ating kaisipan at ang ating puso at ang ating pagkatao ay nagnanais na sumunod 100% sa Panginoon. Ngayon, habang tayo'y naglalakbay at tumutupad sa ating Panginoon, maaaring hindi tayo makasunod o makatupad. That's the reality of it. Pero ibang usapan, kung 99%, may Shopee, kung 99%, nangako tayo ng pagsunod, pero kahit 1%, hindi natin ma-submit sa Panginoon ang pagsunod, invalid sa Panginoon ang bagay na iyon. Kaya sabi, bigyan ko kayo ng isang illustration. Sabi ni Apostol Juan, huwag kayong magkasala. Totoo ba? Nandun eh. Sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2, kung di ako nagkakamali, huwag kayong magkasala. Ibig sabihin yung pagnanais natin na huwag magkasala. Yung gusto natin na huwag tayo magkasala. Makatupad nawa tayo doon, yung pagnanais na huwag magkasala. Pero alam ni Apostol Juan na hindi natin magagawang hindi magkasala. Kaya sa sumunod na verse, ang sabi niya, at kung magkasala man kayo, you can confess of your sin. Mga kapatid, hindi natin mape-perfect ang pagsunod kay Kristo. Pero ang mahalaga, ninanais natin 100% na sumunod kay Kristo at wala tayong iiwan. We die. Patayin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ko kanina, kaya ba? Opo. Alam natin, mga kapatid, noon, tayo ay patay sa kasalanan nung hindi pa tayo nakikipag-isa kay Kristo. Sabi ng Ephesians chapter 2, tayo ay patay dahil sa ating pagsuway at kasalanan. Tayo ay dating namumuhay ayon sa laman. Napaka-imposible kung wala tayo kay Kristo na makasunod sa Panginoon. Imposible yon. Ngunit, binuhay niya tayo kasama ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kagandahang loob.
isipin mo, kung ang isang patay, makakasunod ba ang isang patay? Abay, hindi. Patay nga eh. Ngunit binuhay tayo kasama ni Kristo. Ngayong buhay na tayo at kasama ni Kristo, we can now respond. Kaya nating tumingin at kaya na nating ngayong sumunod sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, na kailangan mong maipanganak ng muli. Alam niyo po, ang pagiging born again ay hindi iyong tayo ay nanalangin, sumunod sa isang panalangin at sasabihin natin, we are now born again. Kung aaralin natin yung sinabi ni Jesus kay Nicodemo, sabi niya, kailangan mong maipanganak ng muli. You have to be born of the Spirit. At ito mga kapatid ay hindi yung ating pagsusumikap na lumapit sa Panginoon dahil hindi natin magagawa iyon. Ang born again experience ay isang gawain ng Diyos sa atin. Ito yung ginawa niyang palitan ang ating batong puso ng isang pusong laman, malambot, mamon, upang makasunod sa Panginoon. Lahat ng born again dito magsabi ng amen. Mahina. Mamaya, magpe-pray tayo ng pagtanggap. Totoo mga kapatid. Kailangang maipanganak muli ang isang tao. Sapagkat sa kapanganakang muli ng isang tao, nandoon ang pananahan ng Espiritu Santo. At huwag nating i-underestimate ang kakayahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Hindi tayo ito. Kayong sabihin mong, kaya bang makasunod? Kaya bang mamatay para kay Kristo? Tandaan natin mga kapatid, kaya dahil nasa atin ang Espiritu Santo. Hindi ko ma-imagine nung si Stephen ay pinagbabato. Paano niyang nakayanan ng bagay na iyon? Mga kapatid, merong tinatawag na empowering of the Holy Spirit. Merong kapangyarihan na gumagana sa ating buhay kapag dumating ang bagay na iyon. Nakakayanin natin, maging sa mga problemang dunadaanan natin, sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Baka nung nakakayanan ang bagay na iyon? Dahil sa Holy Spirit na nasa atin. Dahil kung tayo lamang, sa kakayanan lamang natin, at kung titingnan natin yung ating kakayanan, hindi natin mapagtatagumpayan ang bagay na iyan. Kahit ang kasalanan ay kayang mapagtagumpayan sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Maliban na lang kapag matigas ang ulo mo at ayaw mo talagang sumunod at isuko sa Panginoon ang bagay na iyan. Ngunit, nung tayo patay pa sa kasalanan, binuhay tayo ng Panginoon kasama si Kristo. Ngayon, tayo ay patay na sa kasalanan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kamatayan pa rin? Opo. Ang pagsunod kay Kristo ay ang pamumuhay at pagsasabuhay na tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya ang tunay na binago, tinubos ni Kristo at nakipag-isa kay Kristo, patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na sa tinatawag na bondage of sin. May struggle ba
Meron. Meron. Pero kaya nating piliin ang huwag magkasala. Totoo yan, mga kapatid. Kaya nating piliin ang huwag magkasala. Kailangan nating itakwil at mamatay din tayo sa ating sarili. At yung pagnanais na ito ay kailangan nating gawin araw-araw habang tayo ay nabubuhay. Hindi ba sabi ng 2 Korinto, chapter 5, verse 17? Kaya't kung ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang. So wala na raw yung dati niyang pagkatao. Ang mahirap kasi, yung dating pagkatao binubuhay pa rin. Diba? Wala na raw eh. Nakipag-isa na kay Kristo, wala na yung dating pagkatao. Isipin mo yung ginagawa natin noon. Di ba, Brother Charlie, ano? Mailing na si Brother Charlie. Gusto ko kwento ko dito? Umuoo naman siya. Totoo po yun, mga kapatid. Wala na yung dati nating pagkatao. Bakit? Pinapatay na kasi natin yun. At merong kapangyarihan upang patayin ang bagay na ito. Ito'y napalitan na ng bago. Tandaan natin, mga kapatid, ang buhay na kay Kristo ay hindi madali. Amen? O komportable kayo? Kapag tayo ay hindi nag-i-struggle sa kasalanan, at kung hindi natin nakikita na mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano, magtanong tayo, totoo ba? Tagasunod ba tayo ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, ibigay mo ang lahat sa akin. Hindi ko kailangan ang marami mong oras sa lapi o kaya gawa. Totoo po yan. Ang kailangan ko ay ikaw. Buong buhay mo, walang exemption. Walang exemptions. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, walang naging tagasunod si Kristo na nabuhay ng madali o komportable. Kung titingnan natin ang history, mula sa mga alagad, dahil sa pagsunod kay Kristo, dahil sa pagpili sa kabanalan, dahil sa pagpili kay Kristo, hindi sila nabuhay ng komportable o madali. Pagkatapos ng mga alagad, yung tinuturing natin na mga former fathers natin, hanggang sa nakaranas ng Dark Ages, hanggang sa Renaissance, hanggang sa Reformation, hindi naging madali ang pagsunod kay Kristo. Kaya gusto ko kayong kumbinsihin, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay krus, kamatayan, isang sakripisyo. Well, totoo naman talaga. Dahil ang ipanalangin ng isang kapatid, magsasakripisyo ka. Dahil ang pag-abot sa isang kaluluwa, magsasakripisyo ka. Dahil ang pagtulong sa iglesia sa nangangailangan, magsasakripisyo ka. Kailan tayo nagsakripisyo? Unawain natin ito. Kailan tayo nagsakripisyo na hindi tayo tumulong pinansyal sa isang kapatid na nangailangan? O kung tumulong ka, nagpatubo ka pa at nanggipit ka pa. Kailan tayo nagsakripisyo na hindi tayo kabahagi ng pagpapalawak ng gawain gaya ng paghayo at pangangaral? Hindi komportable ang humayo at mangaral. Kailan tayo nagsakripisyo? Sinasabi nating nagsakripisyo tayo na hindi man lang tayo makapaglaan ng oras at lakas upang tumulong sa gawain
dito sa church. Kailan tayo nagsakripisyo kung hindi natin mabitaw-bitawan ang ating bisyo? Dahil mahal na mahal natin ang ating makasariling kasiyahan. Masarap ang bisyo Kaya ang bitawan nito ay sakripisyo. Kailan tayo nagsakripisyo at hindi tayo makapagkumbaba upang ibigay ang pagpapatawad at humingi ng tawad. Mahirap gawin ang magpatawad, but it requires sacrifice to do so. Kailan tayo nagsakripisyo at hindi tayo makapaglaan ng oras sa panalangin, pagsamba, at pagbigay ng oras ng encouragement sa ating kapatid? Mahirap. Puntahan ng kapatid, mag-encourage. Mahirap. Ipanalangin siya ng personal. Mahirap. Pero it requires sacrifice. Sa totoo lang po mga kapatid, sa sakripisyo ng pagsunod kay Kristo, ano ba ang mapapala natin? Wala. Wala sa mundong ito ang pagpapala. Huwag nating hanapin ang gaan ng buhay sa pagsunod kay Kristo. Huwag nating isipin na pagsunod kay Kristo'y magkakaroon ka ng marangyang buhay, hanap buhay. Huwag ganoon. Well, kung pinagpala tayo ng Panginoon at meron tayong kakayahan, edi, wow! Ang ibig ko sabihin mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Pero hindi yan ang katumbas ng pagsunod kay Kristo. Lalong hindi yung maraming kaibigan at barkada na magpapasaya sa atin. Hindi. Kung hindi ang pagsunod kay Kristo ng buong buo, 100%, ay yung makita natin, makapagdala tayo ng isang kaluluwa man lang sa Panginoon, nakasama natin, sumasamba, nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Iyan ang isang bagay na ating pinag-uukulan ng kamatayan man o sakripisyo dito sa lupa. The rest of it, sa langit na natin mararanasan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, O Panginoon, sa inyong patuloy na pagpapaunawa sa amin. Nawa tanggapin namin na ang pagsunod sa iyo, O Panginoong Hesukristo, ay hindi madali. At huwag naming itwist ang katotohanan na mahirap, na kailangan talaga magsakripisyo sa pagsunod sa inyo. At naway matanggap namin na if and when yung cross na yan, yung kamatayan, ay i-require kami upang mapanindigan namin at makasunod kami sa iyo. Nawa maging handa kami at tanggapin namin ang bagay na ito. Maraming salamat, O Panginoon, sa inyo. Tulungan mo kami na malagpasan namin ang lahat ng ito at ang buhay namin ay maialay namin sa iyo. Sapagkat ito ang nais mo, ang maluwalhati kayo sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pananalangin. Basahin ko po muna ang sinasabi sa mga awit 141 verses 1 and 2. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin.
Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. Ang atin naman pong ipapanalangin ngayon ay ang atin pong iglesia. At makikita po natin ito sa atin pong screens. So let's pray for God's leading, guidance ng Panginoon at wisdom para sa ating mga church leaders, lalo na po sa ating mga pastor, ang ating mga elders, deacons, and deaconesses. Pangalawa po ay ipanalangin din po natin ang spiritual strength sa bawat isa, sa bawat miyembro. At lalo na po ang growth sa pananampalataya ng ating pong mga bina-Bible study. At pangatlo, ipanalangin din po natin ang spiritual cleansing para po sa ating mga members sa mga bagay na ginagawa natin na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin ito ng sama-sama. Patuloy tayong manalangin. O aming dakil ng Diyos, maraming salamat Panginoon na maitaas namin, mailapis sa inyo ang aming iglesia. Dalayan po namin ang mga kumakatawan ng inyong iglesia, kagaya ng aming mga pastor, mga elders, at mga auxiliary leaders, Panginoon, at mga iba pa, Panginoon, na kumakatawan sa iglesia ito hanggang sa mga miyembro, Panginoon, ng Baliwag Alliance Church. Dalayan po namin ang patuloy ninyong paggabay at ang patuloy niyo, Panginoon, na pagbibigay sa amin ng pagkauhaw sa inyong salita. Nang sa ganun, Panginoon, ang aming buhay bilang isang mananampalataya ay makita niyo, Panginoon, na lumalago spiritually. At dalangin ko, Panginoon, ang sitwasyon ng aming iglesia. Kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng aming buhay at sa buong sambahayan, Panginoon, ng Baliwag Alliance Church. Patuloy po namin itong itinataas sa inyo, ang inyong pagpapala, ang inyong paggabay sa mga miyembro hanggang sa aming mga leaders. Sa inyo po namin ito itinataas at papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin at ngayon naman po ay
mag-group po tayo into 4. Sa bawat isang grupo ay 4 lamang po. And dun sa 4 na iyon, kayo po yung mag-share ng inyo pong mga Thanksgiving sa inyong mga kagrupo. Ganon din ang inyong mga personal prayer request. Ang hiling ko po para sa bawat grupo ay sa ating pananalangin, isa-isa po ang pananalangin. So hindi po ito magsasabay-sabay. So one at a time. Kung sa 4 na yon, mauuna muna si 1, si 2, si 3, at si 4. So lahat po ay mag-a-agree sa bawat panalangin. Una po muna ay ang pasasalamat, pagkatapos po nun ay ang personal prayer request, and then mananalangin po kayo ng isa-isa sa bawat grupo. Sige po, mag-group na po tayo. Sa bawat isang grupo, 4. Hanap na po kayo ng inyong kagrupo. Hinihilingan ko po yung mga kabataan, kung pwede po sana partneran sila ng mga young adult. Huwag pong magsama-sama yung mga bata. Pwede na po tayong magsimula. When the morning light is rising, I can feel your mercy near. Every breath I'm given, Lord, reminds me you are here. Through the storms and through the shadows, still your love remains the same. You lift me when I'm falling, and you call me by my name. When the nights are long and heavy, and my heart is full of fear, you whisper strength within me, saying, child, I'm always here. You turn my tears to praises, and my worries into peace. Your goodness never leaves me, and your grace will never cease. I'm grateful, Lord, I'm grateful for every blessing that you give. Oh, I'm grateful, Lord, I'm grateful. You teach my weary heart to live. In every season, every moment, your faithful love remains. I'm grateful, Lord, forever grateful. Lifting up your holy name. Oh, when I look back on my journey, all the ways you carried me, I see your hand of mercy, open doors I couldn't see. You took my broken pieces and you shaped them into grace. Now with joy I stand before you with a heart that's filled with praise. I won't
when you're in the mood for season's treat.
Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating offering at ipapalakarin po natin yung atin pong offering bag habang tayo po ay nagbibigay ng ating mga kaloob. Ang ating pong offering na kinokolekta every prayer meeting ay napupunta po sa ating missions. Para po sa ating announcement, last week po, ang ating offering ay umabot sa 1,144. Palakpakan natin ang Panginoon at maraming salamat din po sa inyong mga buhay. Patuloy na maging generous para sa missions para maihayag pa ang ating Panginoon. At ang ating attendance last week ay 59. Para naman po sa ating mga participants next week, December 17. Puro G po ang naka-assign next week. Ang speaker po ay si Gato Ray Malik. Ang presider po ay si Galvez Mabel. At ang song leader po ay si Gomez Lira. So lahat po sila ay mga G ang ating pong participants next week. Speaker, si Brother Malik Gato. Presider po si Sister Mabel Galvez at ang ating pong song leader ay si Sister Lira Gomez. At ang food assignment ay hindi na po G, men po. Mga kalalakihan na magpiprepare ng ating mapagsasaluhan sa susunod na linggo. Yan. Samahan niyo po muna ako sa panalangin para po sa ating offering. Panginoon, maraming salamat na maialay namin sa inyo ang munting kaloob na ito. Nawa po ay gamitin mo ito para sa ikalalago ng iyong iglesia dito sa lupa. Mas marami pa ang maabot ng inyo pong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po para sa ating closing prayer, Pastor Ayan, tinatawagan ko po. Maraming salamat po, Sister Sher. Maraming salamat din po sa nag-prepare ng ating food for tonight. Si Sister Evelyn, nagpahinga muna yung bagong kasal. Nagpahinga muna sila. Tayong lahat po ay tumayo. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang gabing ito dahil simula nang kayo'y ipinanganak, kayo'y pinako sa krus at kayo'y namatay at muling nabuhay. Nagkaroon na po kami ng pagkakataon na directly na maibigay sa inyo ang aming mga panalangin. Maraming salamat sa mga katugunan ng aming mga dalangin. Marahil may mga prayers kaming hindi natutugon ayon doon sa nais namin, pero alam po namin na lahat ng sagot ninyo ay palaging yes para kay Jesus Christ. Kaya aming Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan na hindi lahat ng nais namin ay mapapas sa amin dahil marami kaming dalangin na sinasadya ninyong huwag sagutin ayon doon sa nais namin upang kami ay ingatan lalong-lalo na sa kapahamakan na dulot din ng aming mga pagnanais na ito. Patuloy naming hinihiling, Panginoon, na sa aming pagtanggap sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, nawa yung buhay naming ito ay makitaan din ng magandang bunga na ikalulugod ninyo. Sa amin pong pagkain, amin pong pagsasaluhan sa gabing ito, amin po itong ipinagpapasalamat at naway mabusog kami at ma-enjoy namin yung fellowship namin sa gabing ito. Gayon din kaming lahat ay makauwi ng ligtas sa aming mga pamilya. Kayo pa rin po ang mapapurihan sa lahat ng ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa bawat isa.